Napanood nyo na ba ang video na 'to? Mm. Mm. Medyo na-trauma ako nun sa church. Kasi I remember when we got married, punta kami ng church ni Liza. Ginawa kaming homily eh. Yeah. So, parang, Like how? they talked about us, getting married and how it's a sin and everything. While we were there. They knew. Probably. Ewan ko, hindi ko nga alam kung mas okay na alam nilang nandun kami. Ang salita ng Diyos ay tunay na nakakaantig at minsan ay masakit. Ang simbahan po ay parang ospital at ang mga pupunta dito ay may mga sakit na nangangailangan ng kagalingan. Madalas, ang salita ng Diyos ay tumatagos sa mga sugat na ating dinadala at ang prosesong ito ay maaaring masakit. Naranasan mo na bang tamaan sa mga preaching? Ngayong araw ay subukan nating alamin bakit nangyayari ito at bakit kailangan ito. Welcome po sa Diakonos at ito ang Bible Study number 19. To God be the glory po at maraming salamat for making this broadcast your daily devotional. Now going back po sa topic, ang pananampalatayang Kristiyano ay nakaugat sa mga salita ng Diyos. We can read it in Romans 10:17. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Ibig sabihin, kung nais mong magkaroon ng pananampalataya, kailangan mong makinig ng salita ng Diyos. There is no other way. Minsan, what stops us from wanting to listen to God's word is our own voice from within, wanting to be the God of our lives. Ang sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, for correction, for instruction in righteousness, truly furnished unto all good works. Naranasan mo na bang mapagsabihan o pagalitan ng isang kaibigan o magulang? Ano ang naging reaksyon mo? Gayon din, naranasan mo na bang itama ng mga kaibigan, katrabaho o magulang? Ano ang inisyal na naging reaksyon mo? Ang lahat ng ito ay bahagi ng pagsasanay ng Diyos upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Ito ay hindi maiiwasan. Sa mga pagkakataong ito, don't shoot the messenger, ika nga. Ang mga pastor o di naman kaya Bible study facilitator are not here to walk on eggshells o di naman kaya to entertain you. Parang speaker lang sila ng data na nasa Bible. Sila ay tagapaghatid lamang ng mensahe ng Diyos. Kung tutusin, ayaw din ng mga servant na to na masaktan ka. Katulad ng mga magulang sa mga anak nila. Ayaw nilang masaktan sila pero inaalaw nila ang sakit ng bakuna para sa kabutihan nila. Hindi lamang offensive pero foolish din ang salita ng Diyos para sa iba. Basahin natin sa 1 Corinthians 1:18-22. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Dagdag pa rito, sinabi ng Hebrews 4:12, for the word of God is alive and active, sharper than a double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Una, masakit dahil ito'y parang tabak, double-edged sword, ika nga, na tumatagos. Pangalawa, tila tinatamaan ka dahil ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo, alive and active, tumatagos sa kaluluwa ng ating mga pagkatao. Walang magandang bagay na nakukuha ng madali. Ang mga bagay na may halaga ay pinaghihirapan. Sa kasong ito, kailangan nating tiisin ang sakit ng katotohanan ng kasulatan. Ang sabi ng Hebrews 12:6-7, for the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang tayo ay tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Dapat kang mangamba kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos, kung tipong enjoy na enjoy ka sa mga maling ginagawa mo at tila walang sense of accountability. Salamat sa Panginoon sa tuwing tayo ay dinidisiplina niya, nagpapatunay ito ng kanyang pagmamahal sa atin. In conclusion, nais kong hikayatin ka na sa tuwing lalapit ka sa salita ng Diyos o makikinig sa mga paliwanag nito, gawin mo ito ng may kababaang loob. Humility, ika nga. Humble ka nga masyado kapag kinakausap ka ng may-ari or CEO ng company mo, di ba? In this case, nakikipag-usap ka sa Diyos ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa paglapit mo at pakikinig, ihanda mo ang iyong puso at isipan na maaaring ito ay magbigay ng pagsaway. O di naman kaya pagtutuwid, hindi laging binavalidate ka. Hindi tayo perpekto at Diyos lamang ang perpekto. Kaya nga, sa tuwing lumalapit tayo sa Kanya, nakikita natin ang ating mga kasalanan at dahil dyan, mas lalo natin dapat naisin si Jesus Christ. Dahil sa pamamagitan niya lamang, tayo magiging karapat-dapat sa Diyos. Let's pray mga kapatid. Lord, as we delve into your word, we come with humble hearts po. Gawin niyo po kaming ready, Lord, to receive your teachings. And Lord, we acknowledge that your word may sometimes rebuke and correct us. Lord, bini-welcome namin itong mga moments and opportunities na to for our growth.
Grant us the strength to endure the discomfort and the wisdom to understand your discipline as a sign of your love. Help us to embrace the transformative power of your scripture, striving to be more like Jesus every day. All this we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin. Mahal niya tayo at nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ngunit lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naging hadlang para sa atin upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sinabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay maaring mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan lang nating gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede kang magdasal on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway samahan niyo po kami sa araw-araw para sa isang maikling Bible study. Muli, hindi po namin hangad ang kapurihan ng tao sa mundo, yung likes, follows at kung ano paman. Ang hangad namin, kung luluobin ng Panginoon, ay ang i-subscribe ninyo ang gospel ni Jesus Christ. I-follow ninyo ang God's commandment and be more like Christ. Muli, ito po ang diakonos, which means servant. God bless you mga kapatid. I'll catch you in the next video. God willing po.